Tama, ngayon ay ang templo kung saan wala ang kaban ng tipan. Templo na walang kaban ng tipan. Ang salita ng Diyos na iyon ay nagmula sa Jeremias 3:16. Jeremias Kabanata 3, versikulo 16. Mabasahin ko ito para sa iyo. At mangyayari sa mga araw na yun na kayo'y dadami at lalago sa lupain, sabi ng Panginoon. Wala na silang sasabihin pa. Ang kaban ng tipan ng Panginoon. At hindi na ito mapapa sa isip, ni aalalahanin man nila, ni hindi na nila ito papanawin, ni gagawin pa itong muli. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kung ating susuriin ang bahagya ang maikling kasaysayan ng mga templo, ang maituturing nating tunay na pinakaunang templo ay ang tabernakulo mismo, hindi ba? Tabernakulo, masasabi nating templo ng tabernakulo. At ang pangalawa ay ang templo ni Solomon. At ang templo ni Solomon ay nawasak noong 586 BC. Ang sakupin ng Babylonia ang Timog Juda. Tama? Pagkatapos, noong panahon ng Persia, gaya ng alam natin, ang mga tao ng Israel ay bumalik at muling itinayo ang templo na tinatawag na templo ni Jerubaba. Tama? Kaya kailan ito natapos? Madali, 70 taon. Natatandaan mo ba ang 70 taon na? Tama. Kaya 586 BC. Kung babawasan natin ng 70 taon, magiging 516 BC ito. Tama. Kaya 516 BC ang taon kung kailan natapos ang templo ni Zerubbabel. Tama. At kung iisipin natin, pagdating sa pagsapit ng mismong panahon ng bagong tipan. Tama. Kaya noong mga 20 BC, isang malaking renobasyon ang isinagawa sa templo ng Cherubim. Kanino? Ni Haring Herodes. Kaya mula noon ay tinawag itong templo ni Herodes. Tama? Ito ang templo ng Cherubaba. Parehong templo, ngunit sumailalim sa malaking renobasyon. Kaya tinawag itong templo ni Herodes. Tama? Kaya isipin natin ang kaban ng tipan. Kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay tiyak na matatagpuan sa templo ng tabernakulo at sa templo ni Solomon. Ngunit wala ito roon sa templo ni Jeruba. Wala yon roon sa templo ni Zerubbabel. Kaya't ating pag-isipan ang kaban ng tipan ngayon. Numero 1, ngayon ang paggawa ng kaban ng tipan. Tama? Paggawa ng kaban. Kaya't si Moises ay umakyat sa bundok Sinai ng 8 beses, gaya ng alam ninyo, noong ika-6 na pag-akyat na mula sa ika-8 araw ng ika-3 buwan. Kaya gagawin ko. Kaya isusulat ko ito sa ganitong paraan, ika-8 ng ika-3 buwan hanggang ika-17 ng ika-4 na buwan. Tama, ika-17 o ika-4 na buwan. 40 araw siyang nanatili sa bundok Horeb, bundok Sinai, at natanggap ang mga lumang batas. Tama, at gayon din ang padron ng tabernakulo sa kanan, huwaran ng tabernakulo. At nang bumagsak ito, anong nangyari? Ang mga tao ng Israel sa paanan ng bundok, nilikha nila ito, inukit ang idolo na ito, at sinamba nila ang idolo, tama ba? Kaya ang 2 tabernakulong bato, pasensya na, 2 tapyas na bato ang nabasag, at ito ay nawasak. Kaya pagkatapos ng ika-6 na pag-akyat at ika-6 na pagbaba, umakyat si Moises sa bundok Sinai. Muli naalala natin ito, hindi ba? Kaya ang ika-7 pag-akyat ay ang ika-18 ng ika-4 na buwan hanggang ika-28 ng ika-5 buwan. Tama ba? Ika-18 ng ika-4 na buwan hanggang ika-28 ng ika-5 buwan. Kaya sa loob ng 40 araw na to sa pagkakataong ito ay namagitan siya. Tama ba? Namagitan siya para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao sa Israel, hindi ba? Tapos bumaba siya, di ba? At sa ika-8 pag-akyat, tama, ika-8 pag-akyat. Ang ika-8 pag-akyat ay mula sa ika-30 araw ng buwan ng Mayo hanggang sa petsang ika-10, gayang alam natin sa ika-7 buwan, tama ba? Ika-10 araw ng ika-7 buwan. Kaya sa panahong ito, anong nangyari? Isinulat muli ng Diyos ang 10 utos sa 2 tapyas na bato, no? Tama ba? Pero kung makikita mo lang ito, ang petsa, gaya ng nakikita mo, ay ika-29 ng ika-5 buwan. Tama ba?
Kulang, di ba? Hindi kasama ang ika-29 ng ika-5 buwan sa ika-7 o ika-8 pag-akyat na ito, di ba? Kaya anong nangyari sa mga araw na ito? Ika-29 ng ika-5 buwan. Ano ang nangyari sa araw na ito? Dalawang bagay ang in-order, di ba? Dalawang bagay. Una, pinahanda ng Diyos ang 2 tapyas na bato, 2 tableta. Dito ay nagtanong ang Diyos. Inutusan ng Diyos si Moises na ibigay ito, tama ba? Gupitin, inukit at ibigay. Kaya 2 tapyas na bato. Pangalawa, ang nangyari ay, kung titingnan mo ang Exodo 25, 10 hanggang 11, sinasabi nito na gagawa sila ng isang kaban na gawa sa akasya na may 2.5 siko ang haba at 1.5 siko ang lapad. At 1.5 siko ang taas. At babalutin mo ito ng purong ginto sa loob at labas? Babalutin mo ito. Gagawa ka ng isang molde na ginto sa paligid nito? Dahil dito, ang nangyari ay gumawa si Moises ng isang malaking kaban. Ginawa ni Moises ang kaban na gawa sa kahoy. Kaban na gawa sa kahoy. Ay kang kahoy, tama ba? Kaya ito na ang oras. Ito na nga ang pinakaunang pagkakataon na ginawa ang kaban ng tipan. Hindi ba ninyo napapansin? Ang ika-29 ng ika-5 buwan ay ang eksaktong petsa at sandali kung kailan unang lumitaw ang kaban ng tipan sa kasaysayan ng sangkatauhan sa buong mundo. Maaaring hindi ito katulad ng, hindi naman. Hindi ito ganap na pinalamuti yan ayon sa huwaran ng tabernakulo. Tama ba? Gayunpaman, ito ay sayo. Ito ay paunang pangyayari. Prototype yun, di ba? Ito ay isang prototipo ng kaban ng tipan. Gayunpaman, ang simula ng kaban ng tipan ay ang ika-29 ng ika-5 buwan. Tama ba? Ika-29 ng ika-5 buwan. Kaya pagkatapos umakyat si Moises sa ika-8 pag-akyat, tama ba? At bumaba siya. At pagkatapos, ang mga tao ng Israel kasama si Moises at lahat, sinubukan nilang gawin iyon. Silang nagtatayo nitong tabernakulo, tama ba? Kaya habang itinatayo at itinatayo nila ang tabernakulo, pinalamutian din nila ng maayos ang kaban ayon sa huwaran ng Diyos. Tama? Huwaran ng tabernakulo. Kaya, kailan nga ba ito unang inilagay? Kailan ba ito eksaktong inilagay sa loob ng tabernakulo? Naroon ang unang araw ng unang buwan noong taong 1445 BC. Ang unang araw ng unang buwan ng 1445 BC ay ang araw ng pagtatalaga ng tabernakulo. Tama? Merong isang araw ng pagtatalaga ng tabernakulo. At ng araw na iyon, ang kaban ng tipan na ganap na pinalamutian na inilagay sa loob ng dakong kabanal-banalan. Tama? Sa loob ng dakong kabanal-banalan. Exodo Kabanata 40, versikulo 2 hanggang 3, Exodo 42, 3, sinasabi nito, sa unang araw ng unang buwan, iyong itatayo ang tabernakulo ng toldang tipanan. Ilalagay mo roon ang kaban ng patotoo at tatakpan mo ito ng isang lambong. Ama, kaya ang unang araw ng unang buwan noong 1445 BC ay ang araw na itinayo ang tabernakulo. Ama, ito ay isang araw ng pag-aalay. At iyon din ang mismong araw na matagumpay na inilagay ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan. Ito ay tunay na totoo. Kaya sa pangalawang bahagi, tinalakay natin ang paggawa at ang pangalawang dahilan ay ang misteryosong pagkawala ng kaban ng tipan. Matapos may tayo ang templo ni Solomon, ang kaban ay inilipat sa templo ni Solomon sa kanan. Gayunpaman, nagkaroon ng isang pagkakataon na nawala ang kaban sa panahon kung kailan naroon si Akmomon. Tungkol naman sa mahabang panahon ng pagkawala ng kaban, ito ay nakuha ng mga Pilisteo sa labanan sa Apek noong 1,102 taon bago ang Kristo.
Kaya ating pag-aralan at suriin, obserbahan natin kung paano ito mangyayari. Natagpuan ng kaban kung paano inilipat ang kaban. Tama. Una, pagkatapos makapasok ang mga tao ng Israel sa lupain ng Kanan, ang Gilgal ang huling pinagkampuhan. Tama. Kaya ang Gilgal ang lugar kung saan matatagpuan ang tabernakulo. Paano? Kaya naroon din ang lugar kung saan matatagpuan ang kaban ng tipan. At ang Gilgal nung una, sa mga unang yugto ng panahong ito ng pananakop, ang Gilgal ay ginamit bilang isang base camp, hindi ba? Himpilang kampo ng militar, kaya naroon ang kaban, naroon ang tabernakulo. Gayunpaman, noong panahon na halos ganap na nilang nasakop ang lupain, napagpasyahan nilang ilipat ang kanilang himpilan sa Shiloh. Ito ay totoo. Upang maabot at upang sakupin ang mas malalim na lupain at mas maraming lupain. Tama? Mas malawak na mga lupim. Kaya inilipat nila ang kanilang base camp sa Shiloh. Kaya gaya ng nakikita mo rito, nasa Gilgal iyon, pero inilipat ito sa Shiloh. Tama ba? Ito ay nasa Gilgal, ngunit inilipat ito sa Shiloh. Kaya Josue, Kabanata 18, talata 1. Sa Josue, Kabanata 18, versikulo 1, nagtipon ang buong Israel sa Silo at nagtayo roon ng tabernakulo ng kapisanan. At ang lupain ay nasakop sa harap nila, kaya ang tolda ay inilipat doon. Ibig sabihin, ang kaban ng tipan na nasa loob nito ay inilipat din. Kaya mula Gilgal, inilipat ito sa Shiloh. Tama ba? At saka, ano ang nangyari nung labanan sa Afek? Nawala ang kaban sa mga Pilisteo. Tama ba? Kaya sa 1 Samuel, Kabanata 4, talata 1, 1 Samuel 4:1, sinasabi nito, ganito dumating ang salita ni Samuel sa buong Israel. Lumabas ang Israel upang makipaglaban sa mga Pilisteo sa labanan at nagkampo malapit sa Bedaso habang ang kampo ng mga Pilisteo ay nasa Afek. Kaya ito ang kinatawag na labanan sa Afek. Tama ba? At kung titingnan mo ang 1 Samuel 4, 11, ayon sa nakasaad, at ang kaban ng Diyos ay kinuha at ang dalalong anak ni Eli, sina Homni at Pinas ay namatay. Kaya sa labanan ito, sa labanan sa Apek, laban sa mga Pilisteo, ang kaban ng Panginoon ay dinala sa larangan ng digmaan at natalo ang labanan. Kaya ganito, gaya ng kaban ng tipan. Tama ba? Noong panahong iyon, ang pinoprotektahan ng Diyos sa tipan ay si Komni at Harid. At ang galing, di ba? Pero sabay silang namatay, di ba? Namatay sila at nawala ang kaban. Nawala si Ark. At kung titingnan mo ang 1 Samuel Kabanata 4, talata 21, 1 Samuel 4:21, sinasabi nito, at tinawag niya ang bata na Ikabod, na sinasabi, ang kaluwalhati ay nawala sa Israel dahil ang kaban ng Diyos ay kinuha at dahil sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa. Kaya ano po? Sinasabi ng Biblia na nagkaroon ng laban sa Afek, tama ba? At ang kaban ng Panginoon ng tipan ay dinala sa larangan ng digmaan at sila ay natalo at nawala ang kaban. At sa versikulo 21 ay sinasabi, dahil nawala ang kaban ng tipan, ngayon ang kaluwalhati ng Diyos ay nawala na sa kanila. Ang kaluwalhati ng Diyos ay nawala na sa kanila. Dito tayo makakapulot ng isang napakahaladang aral para sa ating buhay. Gaya ng sabi ko, ganun ang lohika at ang pagkakasunod-sunod, hindi ba? Naganap ang labanan, inilabas ang kaban ng Panginoon at natalo ang labanan at nawala rin ang kaban. Kaya nga, nawala na ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi ba? Iyan siguro ang pisikal na pagsusuri, tama ba? Ganun ang nangyari sa pisikal na aspeto. Gayunpaman, ito ba talaga ang itinuturo sa atin ng Diyos? Ibig kong sabihin, ganun ba ka-espesyal ang kaban ng tipan? Kaban ng tipan at taglay nito ang espiritual na kapangyarihan, tama ba? Espesyal na kapangyarihan sa loob nito. Kaya naman, hindi mo dapat ito mawala, hindi mo dapat ito mawaya. Dapat mong sikaping gawin ang lahat ng iyong makakaya upang protektahan at iligtas ang kaban ng tipan
upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay manatili sa iyong bansa, sa iyong mga tao. Ayan ba ang sinusubukang sabihin ng Biblia? Subukan mo kami? Yan ang tanong ko. Dahil ba sa napaka-espesyal ng kaban, kaya nung kasama ng mga tao ng Israel ang kaban, kasama rin ng mga tao ng Israel ang Diyos. At nang mawala ang kaban, iniwan na rin siya ng Diyos? Ito ba? Merong bang anumang mga kagamitan o mga kasangkapan na nilikha mula sa lupa na ginagamit sa loob ng simbahan na nagsisilbing mahalagang simbolo? Hindi lang sumisimbolo, kundi mayroon din itong presensya ng Diyos? Halimbawa, tulad ng krus. Halimbawa, tulad ng isang Biblia. Halimbawa, tulad ng isang pulpito. Ibig sabihin, lahat sila ay banal. Banal na aklat at mga banal na bagay, tama. At ito ay nagsisilbing presensya ng Diyos. Oo. Dayanpaman, kapag nabasag na ang pulpito, ibig bang sabihin ito ay iniwan na ng Diyos ang iyong simbahan? Kapag nawala ang Biblia, di ba? Ibig sabihin ba nito ay iniwan ka na ng Diyos? Hindi ba? Hindi. Ang napakahalagang aral na matututunan natin mula rito, ang labanan ng damdamin at ang pagkawala ng kabanal. Hindi ba ang bagay na yon? Siyempre, espesyal ang kaban ng tipan. Sumisimbolo ito sa presensya ng Diyos, di ba? Kaya dapat tayong maging maingat sa paghawak nito. Dapat natin itong alagaan ng maingat. Tulad ng ating mga simbahan, tulad ng ating mga Biblia, tulad ng ating mga pulpito, tulad ng ating mga upuan sa simbahan, tama ba? Lahat ng bagay sa simbahan, dapat natin itong pangalagaan. Kasama ang mga alalahanin, di ba? Kasama ang mga alalahanin. Gayunpaman, hindi natin dapat ituring ang mga ito bilang isang pamahiin, hindi ba? Bagay na may kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos dito. Wala namang ganon, di ba? Walang ganong bagay. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang banal na kasulatang ito. Ang mga tao ng Israel ay nakipagdigma sa mga Pilisteo. Hindi naman sila nanalo noon. Kaya ang naisip nila ay ang kaban ng tipan na sumisimbolo sa presensya. Ang kaban ng tipan ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, kung ilalabas natin ang kaban ng tipan sa larangan ng digmaan, ipaglalaban tayo ng Diyos at madali nating mananalo sa laban ng ito. Tama? Dahil yun ang kanilang naisip, kaya ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas, dinala nila ang kaban ng tipan sa gitna ng larangan ng digmaan, ngulit sila ay naging bigo at tuluyang natalo. Tama ba ang aking sinabi? Hindi ba? Natalo sila. Kaya paano natin maipaliwanag ng maayos kung bakit sila natalo at kung bakit tuluyang naglaho ang dakilang kaluwalhatian ng Diyos? Hindi lang dahil nawala ang kaban ng tipan, di ba? Pero mas mahalaga, di ba? Mas mahalaga, ito ay dahil mali ang kanilang pananampalataya. Mali ang pananampalataya nila, di ba? Kung titingnan mo, 1 Samuel 2:17, dumako tayo rito. Oo, sa 1 Samuel 2:17 sa ibaba, ganito ang sinasabi, ang kasalanan ng isang binata ay napakalaki sa harap ng Panginoon sapagkat hinamak ng lalaki ang handog sa Panginoon. Tama ba? Ang humilya at pinakamahusari, hinamak nila ang hanggob, pinamumuhian nila ang serbisyo at ang gahat. Tuloy ang Bible study ngayon, ayaw nila ang pagsamba sa araw ng Panginoon. Hinamumuhian nila ang pakikipagkita sa Diyos at iniisip ang bagay na ito, di ba? Ang kaban ng tipan ay may espesyal at espiritual na kapangyarihan. Kaya kung dadaling ko ito sa larangan ng digmaan, kung dadaling ko ito saan? Sa usapang pangnegosyo, di ba? Tutulungan ako ng Diyos at gagawin ito ng Diyos. Hindi ito tama. Walang ganung bagay. Hindi ganun ang paraan ng paggana. Ang dahilan kung bakit nawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa bayan ng Israel ay dahil mali ang kanilang pananampalataya, di ba? Hindi lang ang Hominium Finance at lahat ng tao, lahat ng maharlikang tao at lahat ng mga taong ito ay may maling paniniwala na kung ang kaban ng tipan ay dadalhin sa larangan ng digmaan at sila ang mananalo rito, tama ba? Ang kaban ng tipan ay gagana lamang bilang isang anting-anting, tama ba? Gumagana ka lang bilang isang mahika. At yun ang maling pananampalataya.
At dahil sa maling pananampalatayang iniwan ng Diyos, tama ba? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis na. Kung titingnan mo ang 1 Samuel 4:4, 1 Samuel 4:4, sinasabi nito, kaya ang bayan ay nagsugo sa Shilo at Padpad, at mula roon ay dinala nila ang kaban ng tipan ng Panginoon ng mga hukbo na nakaupo sa ibabaw ng mga kerubin, at ang dalawang anak ni Eli, sina Homni at Phinehas, ay naroon kasama ang kaban ng tipan. Tama ba? Ang Homni at Phinehas na ito ay katabi ng kaban ng tipan dahil alam nila kung gaano kahalaga ang kaban ng tipan. At naroon lang sila sa tabi nito, sa tabi lang nito. Parang alam mo na, kung ito ang napaka-espesyal na bagay, di ba? Hawak ko, dadaling ko. Ganon din ang ginawa nila Homni at Venus. Hawak nila ang kaban, hindi magkadikit, pero katabi lang nila ang kaban ng tipan, tama ba? Iniisip at naniniwalang mananalo sila sa laban sa paggawa nito. Pero, ngunit namatay sila at natalo sa labanan dahil maling kapalaran ang natanggap nila. Maling tadhana yon. Hindi ko sinasabing, gaya ng sinabi ko, ang kaban ng tipan at lahat ng banal na kagamitan at mga banal na bagay sa simbahan ay dapat hawakan at dapat ingatan, di ba? Gayunpaman, walang anumang bagay sa lupa na may kapangyarihang espiritual. Walang anumang bagay sa lupa na mayroong presensya ng Diyos. Kahit pa ang librong may lagda o ang karatulan ni Pastor Philip Lee. Tama, wala itong anumang espiritual na kapangyarihan. Yan ang sabi ni Pastor Philip. Tama, hindi yun ang sinasabi ko. Yun mismong sabi ni Pastor Philip. Tama, kahit na ang aklat na pinirmahan niya ay walang espiritual na kapangyarihan. Bukod pa rito, kahit na ang mga aklat na nilagdaan ng ating tagapagtatag na pastor, wala itong espiritual na kapangyarihan. Walang ganong bagay doy. Ama. Kaya ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay hindi ang mismong bagay, kundi ang pananampalataya. Mahalaga ang tamang pananampalataya. Kung mayroong tamang pananampalataya kina Homni at Athonas, kung mayroong tamang pananampalataya sa mga tao ng Israel, kung mayroong tamang pananampalataya, tama, kung gayon ay naroon ang Diyos. Tutulungan sila ng Diyos. Ngunit dahil mayroong maling pananampalataya na naiwan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Kaya, mga kapatid ko, magkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa Diyos. Amen. Ang tamang pananampalataya, sa tamang pananampalataya, tutulungan, ililigtas, at papalayain tayo ng Diyos mula sa kahirapan at pandemyang ito, COVID-19. Amen. Tama? Kaya ang pangatlong malaking numero 3 ay nakikita ko? Sa tingin ko, tama. Ama, kaya ang sin nagbilang 3 ay kumukuha ng arko. Pagkuha ng arko. Kaya pagkatapos mawala ang kabahan sa labanan sa Afek, tama, dinala ito sa mga lungsod ng mga Pilisteo. Tama? Mga lungsod ng lupain ng mga Pilisteo. Una ito ipinadala sa Ashdod, gaya ng nakikita mo. Tama, Asdod. Pagkatapos ay ipinadala ito sa Gat. Pagkatapos ay ipinadala ito sa Ekrom. Tama. Kaya gaano katagal iyon doon sa lupain ng mga Pilisteo? Sa lupain ng mga Pilisteo, gaano katagal na natili roon ang kaban? Sinasabi ng Biblia na 7 buwan. Ama, 7 buwan? 1 Samuel 6, 1 Samuel 6:1, sinasabi nito ngayon, ang kaban ng Panginoon ay 7 buwan pa lamang nasa lupain ng mga Pilisteo. Tama? Kaya't nasakop ang kabar. Nawala ang ark noong labanan sa Apia. May 1102 BC, di ba? 1102 BC at napunta ito sa Ashdod, Garth at Echeron. Tama? At matapos ang lumipas na 7 buwan, iipinadala ito sa Shemesh. Tama? B. Shemesh. Dito mismo.
Kaya kung titingnan mo ang 1 Samuel 6:12, 1 Samuel 6:12, sabi nito, babasahin ko mula versikulo 10 hanggang 12. Ginawa ng mga lalaki, kumuha sila ng mga bakang gatasan, ikinabit sa higaan at kinulong ang mga guya sa bahay. Inilagay nila ang kaban ng Panginoon sa ibabaw ng higaan at ang kahon na may mga gintong daga at larawan ng kanilang mga bukol. At ang mga baka ay dumaan sa tuwid na daan patungo sa Apo, Shemes. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang lumalakad at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At ang mga batas ng mga Filisteo ay sumusunod sa kanila hanggang sa hangganan ng Beshemes. Kaya ano itong Filisteo? Pagkatapos itong 7 buwan, ano ang nangyari? Saan man mapunta ang kaban ng tipan, sisirain nito ang lahat ng mga Diyos-Diyosan doon, tama ba? Winasak nito ang lahat ng mga estatwa at idolo roon at nagdala ito ng maraming salot at problema. Tama ba? Kaya ipinadala ito sa Asdod at pagkatapos ay ipinadala rin ito sa Gat. Ipinadala ito sa Acheron, tama ba? Pagkatapos ay naisip ng mga Pilisteo o mga general ng mga Pilisteo na marahil ay dapat nating ibalik itong kaban ng tipan, tama ba? Kaya gumawa tayo ng pagsubok. Kunin natin ang batang ito at ilagay natin itong kaban ng tipan. Kapag ang mga baka ay tutuloy sa Bath Shemesh, nararapat lamang na muling ibalik ang kaban ng tipan. Hindi ba ganun ang dapat mangyari? At kung hindi, kung mapunta ito sa ibang lugar, alam mo na, naguguluhan ng kaming. Ano lang ba ang ginagawa namin? Walang muwang? Ama? Kaya hindi. Kaya bawi natin. Kaya ginawa nila ang pagsubok at ang baka ay diretsong pumasok sa Beshemage. Tama ba? Beshemage. Kaya alam nila na hindi na nila dapat itago pa ang kaban. Kaya ilalabas nila ito sa mga taong nakatira sa Bashmesh. Tama ba? Bashmesh? Kaya bumalik ang arko sa Bashmesh, tama ba? Pagkatapos ng 7 buwan. Ano ang nangyari pagkatapos ng Bashmesh? Kaya ang mga tao sa basement, hindi ito gumagana. Sige. Kaya ang mga tao sa Meshmesh. Pag-usapan natin kung ano ang dapat nilang gawin sa ark na ito, di ba? Hindi pwedeng basta-basta nila, alam mo na, dahil hindi sila isang Levi, hindi pwedeng basta-basta nilang kunin o alagaan o pamahalaan ito, di ba? Kaya naman, ang ginawa nila ay nag-isip sila ng paraan at minabuti nilang tawagan ng mga kinaukulan. Iniulat nila ang pangyayaring ito sa mga taong naninirahan doon sa Kiryat Jearim. Hindi ba't ganoon ang nangyari? Narito tayo ngayon sa Kiryat Jearim. Kaya't ang mga lalaki ng Kiryat Jearim ay dumating at kinuha ang kaban ng Panginoon at dinala ito sa bahay ni Abinadab sa burol at itinalaga si Eleazar na kanyang anak upang ingatan ang kaban ng Panginoon. Kaya nakikita mo na ngayon na ang kaban ay inilipat sa bahay ni Abinadab. Tama ba? Bahay ni Abinadab. At nanatili ito roon, tama ba? At nung sumagi sa isipan at nading matinding plano ni Haring David, napagtanto niya na talagang gusto niyang dalhin at ilipat ang kaban na ito sa loob ng lungsod ni David. Kaya naman, dahil sa hangaring ito ay agad silang naghanda at sama-samang bumaba ang kanyang mga tauhan upang subukang ilipat ang sagradong kaban ng tipan. Alam mo naman na mali ang paraan na ginamit nila. Kaya naman ay namatay sa lugar na iyon ng mga udya. Tama? At saka nagkaroon ng aksidente. Kaya sinabi ni Haring David, hindi, wala na yon. Tama, dito na tayo tumigil na. Kaya umalis ang kaban sa bahay ni Abinadab, ngunit hindi pa nakarating sa lungsod ni David. Kaya napunta ito sa bahay ni Obed-Edom. Ano? Bahay ni Obed-Edom. Kaya mula sa bahay ni Aminadab ay napunta ito sa bahay ni Obed-Edom. At gaano katagal siya nanatili doon? Sinasabi ng Biblia na 3 buwan. 3 buwan itong nanatili ralan. 2 Samuel 6:10-11. 2 Samuel 6:10-11, sinasabi nito, at ayaw ni David na ilipat ang kaban ng Panginoon sa loob ng lungsod ni David. Ngunit dinala ito ni David sa bahay ni Obed-Edom sa Gidita. Kaya't ang kaban ng Panginoon ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom na Gidita 3 buwan. Pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang buong sambahayan niya, hindi ba? Kaya napunta ito doon. At sa wakas, pagkatapos ng 3 buwang ito, nang marinig ng hari na ang sambahayan ni Obed-Edom ay labis na pinagpala, hindi ba? Muling nais ni Haring David na ilipat ang kaban ng tipan sa lungsod ni David. Bakit lungsod ni David? Dahil hindi pa naitayo ang templo ni Salomon.
Ama, ang templo ni Solomon ay itinayo noong panahon ni Solomon. Tama ba? Sa pagkakataong ito, panahon ni Haring David. Kaya ang templo ay ganon, hindi pa naitayo. Wala pang templo, kaya naman ay matagumpay na dinala ang kaban sa lungsod ni David. Kaya ang susunod ay ang lungsod ni David. Oo, lungsod ni David. At kung titingnan mo ang First Chronicles, tama ba? Isa Kronika 15 versikulo 1, Isa Kronika 15 versikulo 1. Sinasabi nito na ngayon ay nagtayo si David ng mga bahay para sa kanyang sarili sa lungsod ni David at naghanda siya. Paumanhin, naghanda siya ng lugar para sa kaban ng Diyos at nagtayo ng tolda para dito. Kaya sa wakas ay ibinalik ang kaban ng tipan sa lungsod ni David. Tama? Kaya kung ibuod natin dito sa lupain ng mga Pilisteo, gaano katagal ito na natili roon? 7 buwan. Tama? 7 buwan. At kunin na natin. Hinati na natin, datasikasuhin na natin. Hanggang sa naging hari si David. Hanggang sa naging hari si David. Ang laban na ng epekto, bilang. Gaya ng sabi ko, labanan ng mga epektong kasalukuyang nangyayari. 1102 BC. Tama? Kaya noong 1102 BC, hanggang kailan naging hari si David? Noong 1,010 na taon, hindi ba? 1010 BC. Kaya ang tagal na ito ay maaaring kalkulahin bilang 92 taon. Tama? 92 taon. Pagkatapos maging hari si David, naghari siya sa Hebron ng 7 taon at 6 na buwan. Tama? 7 taon at 6 na buwan. Kaya't ang paghahari niya sa Hebron ay 7 taon at 6 na buwan. At nung lilipat na siya sa Jerusalem, tama ba? Noong panahon na siya ay hirangin bilang isang ganap na hari sa buong lupain ng Israel. Ito ay totoo. At ang kaharian, tama, na naisip niyang tungkol dito, ang kaban. Tama, kaya iyon ang sandaling sinubukan niyang ilipat ang kaban sa unang pagkakataon. Tama, at nabigo ito, kaya't nanatili ito sa bahay ni Obed-Edom ng 3 buwan. Tama, 3 buwan. At pagkatapos noon ay bumalik ito sa lungsod ni David. Kaya kung kakalkulahin natin ang lahat ng ito, idagdag ang lahat ng tagal na ito, magiging 100 at 1 taon ito. At 4 na buwan. Tama? 100 at 1 taon at 4 na buwan. Hindi naman sa buong panahong ito ay nanatili sa lupain ng mga Gentil ang arko, di ba? 7 buwan lamang itong nanatili sa lupain ng mga Filisteo. Tama, ganon nga. Ngunit ito ay nawala na mula sa Shiloh. Tama, at pagkatapos ay nagulo ito at pagkatapos ay bumalik ito sa lungsod ni David kung saan kalaunan ay itatayo ang templo. Tama. Kaya umabot ito ng 100 at 1 taon at 4 na buwan. Ama, 101 taon at 4 na buwan. Ama, kaya pagkatapos makuha ang kaban, anong mangyayari? Ngayon, ang paglalagay ng kaban sa templo. Tama? Paglalagay ng kaban sa templo. Inilagay sa kaban sa templo. Kaya itayo ni Solomon ang templo at natapos ito noong 8 buwan ng 959 BC. Tama, 959 BC. Amabot ito ng halos 6 na taon at 6 na buwan. Tama, hindi tayo dadaan sa Solomon's, ang panahon ng pagtatayo ng templo ni Solomon ngayon. Tama. At pagkatapos makumpleto ang lahat, ang kaban ay inilipat sa kabanal-banalan. Sa templo ni Solomon. Tama, sa templo ni Solomon. Sa unang hari, Kapitulo 8, versikulo 6, sinasabi na dinala ng mga saserdote ang kabanantipan ng Panginoon sa dako nito, sa santuaryo ng bahay, sa kabanal-banalang dako, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Gayunpaman, merong isang mahalagang bagay na maaari nating mapansin sa ritual na ito ng paglipat kung saan malinaw na inilalarawan at ipinapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan kung ano ang nilalaman sa loob ng kaba ng tipan. Kung titingnan mo ang 1 Hari 8:9, 1 walang hari,
8:9, sinasabing walang anumang bagay sa kaban maliban sa 2 tapyas na bato na inilagay ni Moises doon sa Horeb kung saan nakipagtipan ang Panginoon sa mga anak ni Israel nang sila ay lumabas sa lupain ng Ehipto. Kaya ano ang dapat na nasa loob ng arka? Ang 3 bagay. Ama, una ay 2 tapyas na bato, syempre. Ang pangalawa ay garapo ng mana. Tama, garapo ng mana. Ang pangatlo ay ang tungkod ni Aaron. O yung katawan ni Aaron para magsulat? O ang katawan ni Aaron? Ang tungkod? Ngunit gaya ng sinasabi sa Biblia, nung panahong inilipat na ang kaban sa templo, ang kabanal-banalang lugar sa templo ni Solomon, nawawala ang 2 bagay. Tanging ang 2 tapyas na bato lamang ang naroon. Siguro dahil mabigat. Ano man ang dahilan, ang 2 tapyas na bato na lamang ang natitira. Wala na yung 2 pang gamit, di ba? Kaya naman, sigurado ako na noong nasa Shiloh ang kaban ng tipan, tama bang sinasabi ko? Nung ang tabernakulo at ang kaban ng Panginoon na tinatawag na tipan ay matatagpuan sa Shiloh bago ang laban sa Apek. Tama ba? Nandun lahat ng 3 gamit sa loob, di ba? Kaya hindi nating alam kung kailan nawala ang 2 bagay na ito. Pero masasabi nating mula ito sa panahon ng labanan sa Arphag, tama ba? Mula sa panahon ng labanan sa Arphag hanggang sa mabawi ito sa lungsod ni David. Sa loob ng 101 taon at 4 na buwang ito, kahit papaano ay nawala ang 2 bagay na nasa loob ng arka, hindi ba? Kung nawala na sana. Iyan ang mauunawaan at makikita natin sa pang-5. Sa huli ay sa pang-5. Pagkawala ng arko. Napakahirap nating makuha ulit yan ngayon, di ba? Pero pagkatapos ay walang naman, nawala na naman to, kaya nawawala ang arko. Kaya ang katimugang Juda ay nawasak noong 856 BC, tama? Nawasak ang katimugang Juda noong 856 BC at ang templong sinasabi ng Biblia ay sinunog din. Tama ba? Kaya kung titingnan mo ang 2 Hari 25, Siyam, at sinunog nito ang bahay ng Panginoon, ang bahay ng hari, at lahat ng bahay sa Jerusalem, maging ang bawat malaking bahay ay sinunog niya ng apoy. Kaya tungkol ito sa pag-atake ng mga taga-Babilonya. Tama ba? Pag-atake ng Babilonya sa katimugang Juda at Jerusalem, Canaan. At nang mangyari ito, ang bahay ng Panginoon, ang templo, ay sinunog. Ibig sabihin, sinunog ang templo ni Solomon, hindi ba? At sinunog ang bahay ng hari kasama ang palasyo. At lahat ng mararayang bahay ay nasunog nung panahong iyon. Tama ba? Kaya ito ang panahon kung kailan winasak ang templo ni Solomon, hindi ba? 586 BC. 586 BC. Nang winasak ang katimugang Juda, winasak din ang templo. Tama? Gayunpaman, lubhang kakaiba na tingnan ang impormasyong ito na nakasulat sa versikulo 13 hanggang versikulo 17. Versikulo 13 hanggang versikulo 17. Versikulo 13 hanggang 17 na nakalista ang lahat ng mga bagay na kinuha ng sundalong ito ng Babilonya mula sa templo ng Diyos. Ang bahay ng Diyos, tama. Kaya inilalarawan nito kung gaano karaming mga kawali ng apoy at alam mo na kung gaano karaming mga bagay ang kinuha sa mga ito. At sinasabi rin ito na gaya ng 2 haligi at sa harap ng templo, ano ang mga pangalan ng haliging ito? Sigurado akong alam nating lahat ang tungkol sa 2 malalaki at napakalaking templong ito sa harap ng Agos. Pasensya na, malalaking haligi sa harap ng templo. Ang isa ay si Jachin, ang isa naman ay si Boaz, hindi ba? Sina Jachin at Boaz, ito ang pangalan ng mga haligi, tama ba? At inilarawan sa Biblia na inalis pa nga ng mga taga-Babilonia ang haliging iyon hindi ba? Inalis ko ang napakalaking, ibig kong sabihin, hindi ito magiging alam mo na, napakaliit na haligi. Napakalaking haligi ito, di ba? At ang malaking haliging ito ay marahil ay binuwag at dinala ito sa Babilonia. Kaya talata 13 hanggang 17, hindi ko ito babasahin, pero mababasa mo, alam mo na, ang mga palanggana at ang mga kala ng apoy at maging ang 2 haligi ay kinuha. Dito na itala ang lahat. Ngunit, ang isang bagay na hindi natin mahanap
ay ang kaban ng tipan. Sa paano man ay wala ang kaban ng tipan sa listahang ito. Ibig sabihin nito, malaki ang posibilidad na ang mga sundalo at ang buong hukbo ng Babylonia bago pa man nila tuluyang kinuha ang lahat ng mga kagamitang ito at ang lahat ng mga muebles na ito mula sa loob ng banal na templo, ang kaban ng tipan ay maaaring nahukay na o sadyang ipinago ng isang hindi kilalang tao. Nailigtas ito, nahihatid ito, tama ba? Kaya hindi ito dadalhin sa Babylonian. Hindi natin alam kung sino, hindi natin alam kung paano, mulik malamang na ang kaban ng tipan ay ipinago mula sa mga kamay ng Babylonia upang hindi ito madala. Maraming hypothetical na mga chismis at pamamaraan tungkol dito at maraming sinasabi ng mga tao. May mga nagsasabi na ang kaban ng tipan na ito ay ipinago at ipinadala sa bundok Horeb, ang bundok Sinai, kung saan unang ginawa ang tabernakulo. At sa palagay ko may isang kuweba na tinatawag na Yungib ni Moises. At may nagsasabi na ang kaban ng tipan ay ipinadala upang manatili sa kuweba ni Moises. Sinasabi naman ng isa pang grupo na dahil nagkaroon ng magandang relasyon si Solomon kay Shiva, ang hari ng Shiva o kaharian ng Shiva. Kaya ang kaban ng tipan ay kinuha bago ang pagsalakay o pagwasak ng mga taga-Babylonia. Tama ba? At ito ay palihim na ipinadala sa kaharian ni Shiva. Gayunpaman, maging mula sa kuweba ni Moises o sa kaharian ni Shiva, hindi natagpuan ang kaban o ang bakas ng kaban. Hindi natagpuan ang tail of the Harata. Hindi natagpuan. Kaya chismis lang kala. Isang haka-haka lang yan sa ngayon, di ba? Kaya nga ba, paano tayo nagagawa pang maniwala na nawala na ito? Hindi ba totoo? Nawala ito. At mula noon hanggang ngayon, hindi pa ito natagpuan. Kaya pala, nawala na. Nawala naman, di ba? Nawala ito. Kaya dahil nawala na ito noong panahong nawasak ang katimugan Juda. Ngayon, isipin natin ang templo ni Zerubbabel. Kailan ito nangyari? Noong panahon ng Imperyong Persiano, di ba? Ang hari, si Ciro, tama ba? Pinayagan niya ang mga tao ng Israel na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang templo. Dahil ang kaban ng tipan ay hindi dinala sa Babylonia, kundi nawala. Kaya naman mula noon, ang ibig kong sabihin, ang templo ni Zerubbabel, pagkatapos itong muling maitayo, ay wala na roon ang kaban, tama ba? Wala roon ang kaban ng tipan. Sinusundan mo ako, di ba? Kaya sa templo ni Zerubbabel, wala ang kaban ng tipan. Kung wala ito, paano naman ang kay Herodes? Gaya ng sinabi ko, ang templo ni Herodes ay di bagong gusali. Isinagawa ang malaking renobasyon sa lumang templo ni Jerubaba. Kaya kung wala ang kaban nung panahon ng templo ni Zerubaba, wala rin ang kaban sa templo ni Herodes. Tama ba? Kaya simula nung taong 586 BC, nang tuluyan ng naglaho ang kaban, nawala na ang arko sa ibabaw ng mundong ito, di ba? Mula sa kasaysayan, di ba? At wala nang itinala pa ang Biblia anumang karagdagang impormasyon, anumang detalye tungkol sa kaban. Tama ba? Dahil dito, naniniwala tayo na tuluyan na itong naglaho. Hindi ba totoo? Nawala ito. Kaya kung nawala man ito, tiyak na may nakatutulong na aral sa kasaysayan, hindi ba? Siguradong sigurado na may nakatutubos na mahalagang aral sa kasaysayan kung bakit hinayaan ng Diyos na mawala ito o kung bakit may plano ang Diyos na mawala ito. Hindi po ba kaya? Kaya? Pero bago tayo dumako sa nakatutubos na pisikal na aralin, tama ba? May isang bagay, may dalawa pang bagay na masasabi ko ay ayon sa tradisyong Hudyo. Ayon sa tradisyong Hudyo, sinasabing naglalagay sila ng isang malaking bato sa lugar ng kaban. Tama ba? Sa halip na ang kaban at ginamit bilang patungan ng insenso sa araw ng pagbabayad sala. Sa araw ng pagbabayad sala, natatandaan mo ba ang proseso sa ritual ng araw ng pagbabayad sala?
Ang mataas na saserdote, tama. Dali mo itong insenso, tama ba? Insenso. At pumasok siya sa luod at dinala ang lahat ng usok nito, tama ba? At dahil wala ng lugar, ibig kong sabihin doon, dahil walang arko, kaya nila inilalagay ang malaking batong ito at inilalagay ang insenso, tama ba? Sa ibabaw nito. Sa batong ito na nakasulat sa tradisyong Hudyo. Kaya naman sigurado tayo na pagkatapos nito, ang ibig ko pong ipahiwatig sa inyo ay talagang wala pong matatagpo ang kaban sa loob ng templo ni Jeruba. Hindi po ba tama iyon? Hindi naman muling ginawa ang ark, di ba? Hindi muling itinayo ang arko. Nawawala si ark at nanatiling nawawala, tama ba? At nung taong 70 AD din, hindi ba? Maaari mo bang sabihin kung ano ang nangyari? Ang Jerusalem ay tuluyang nawasak at tuluyang naglaho sa kasaysayan ng sangkatauhan, hindi ba? Kanino, sa pamamagitan ng Romanong general na si Tito, dumating si Tito at talagang nanaig siya. Tama ba? Talagang nalampasan niya ang lahat. At dahil sa pananaw ng mga Romano, itong si Tito ay isang mahusay na general, tama ba? Ang matagumpay na general. Kaya itinayo nila ang arkong ito ni Tito. Arko ni Tito, ama ba? Ang pintuan ni Tito, arko ni Tito. At ang lahat ng mga ito ay malino na mga larawan na nagpapakita ng naganap na pagnanakaw, hindi po ba? Ang mga ito ay maingat na nakaukit sa mismong arkong ito sa isang matandang arkong gawa sa bato. At kung inyong susuriin ng mabuti ang larawang ito, ay makikita ninyo ang isang napakahalagang bagay na nakatago hito. Ang isang bagay na maaaring ituring na gintong kandilero. Gintong kandilero, tama ba? At naroon din ang mesa ng tinapay. Tama, mesa ng tinapay. Kaya alam mo, ang lahat ng mga banal na muebles at mga banal na kagamitan sa loob ng kabanal-banalan at sa loob ng banal na lugar, tama ba? Ito ay kinuha ng mga Romano, sundalong Romano, mga taong Romano, noong pag-ataking ito ni General Titus. At ito ay inilarawan sa arko na ito ni Titus. Gayunpaman, walang bagay na maaaring ituring, maaaring makita bilang kaban ng pipan. Kaban ng pipan sa larawang ito at sa arkong ito ni Tito. Dahil dito, maaari nating sabihin ng may katiyakan na tuluyang nang nawala ang kaban ng tagatakip noong 586 BC nang mawasak ang katimugang bahagi ng Juda at nang tuluyang masunog ang kanilang templo. At mula noon ay hindi na ito bumalik, hindi na ito muling ginawa. Tama ba? Hindi na ito muling itinayo. Kaya ganun namin naiintindihan. Kaya ano nga ba ang nakatutubos na aral sa kasaysayan? Anong dahilan ito? Una, ang pangunahing banal na kasulatan gayon, Jeremias 3:16, sabi sa Jeremias 3:16, at mangyayari sa mga araw na yaon na kayo'y dadami at lalago sa lupain, ayon sa kautusan, hindi na sila magsasalita pa. Ang kaba ng pipa ng Panginoon, hindi na iyon mapapasa isip, ni aalalahanin man nila ito, ni hindi na nila ito papansinin, ni hindi na ito gagawin muli, di ba? Kaya nga, ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ay nagpropesiya na ang kaban ng tipan ay mawawala, di ba? Mawawala. Darating ang panahon na mawawala ang kaban ng kautusan, ang kaban ng tipan, tama ba? At hindi na muling gadawa. At hindi naman ganun katagal na aasam-asam ito ng mga tao, di ba? Napakarami nating mga naaalaala at napakarami rin nating mga napag-usapan para maintindihan natin. Ang pagkawala ng kaban ng tipan ay naaayon sa banal na kalooban at plano ng Diyos. Hindi po ba ninyo napapansin? Kalooban ng Diyos at plano ng Diyos? Dahil hinulaan na ng Diyos na mawawala na ito, mawawala rin ito, di ba? At hindi na ito uulipin. Pero bakit nga ba? Bakit? Sapagkat kung iisipin mo ang nilalaman nito, tandaan mo, ang pangalan ng kaban ay kaban ng tipan. Hindi ba't iyon ang tawag natin, tama ba? Kaban ng tipan. Ngunit sa panahon ng bagong tipan, sino ang diwa ng tipan? Sino ang diwa ng bagong tipan?
Hesukristo, hindi na. Alam nyo ba na kay Hesukristo, kaya't inalis at pinawi ng Diyos ang kaban ng tipan upang turuan ng mga tao na ngayon ay dapat tayong magtuon hindi sa mga bagay na makalupa. Hindi ba totoo naman ito? Pero si Hesukristo mismo, di ba? Si Jesus Kristo mismo ang bagong diwa ng bagong tipan, hindi ba? Ang diwa ng bagong tipan. Kaya kung titingnan mo ang unang mga taga-Korinto 11:25, sinasabi, gayon din, dinampot niya ang saro matapos maghapunan na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Si Hesukristo ang bagong tipan, di ba? Noong panahon ng lumang tipan, ang kaban ay sumisimbolo sa tipan ng Diyos. Ngayon, sa panahon ng bagong tipan, hindi ang arka, hindi ang kahon, hindi ang mga bagay sa mundong ito ang pinag-uusapan. Tama ba? Ngunit ngayon ay si Hesukristo ang sumisimbolo sa tipan. Si Hesukristo mismo ang tipan. Tama ba? Si Hesukristo mismo ang ating tipan. Kaya gusto ng Diyos na magtuon tayo kay Jesus Kristo, hindi ba? At huwag na huwag kayong maging masyadong pamahiin tungkol sa mga ganitong uri ng bagay. Tungkol sa kwintas na may krus o alam mo na, ang librong may, alam mo na, autografya ng isang tanyag at kilalang pastor, di ba? Sa totoo lang, lahat naman sila ay pwedeng maging idolo, di ba? Ibig kong sabihin, tunay na napakaganda ng mga ito. Mahahalaga ang mga ito at tandaan ninyo na napakagandang souvenir ang mga ito. Napakahalaga nila. Kaintindihan po, ngunit pinawala ng Diyos ang kaban ng tipan dahil ang mga tao, kung naroon ang kaban, maaaring hindi sila mag-focus sa paniniwala kay Hesukristo. Pareho lang naman ang dahilan kung bakit Diyos tinanggal o itinago ang puntod ni Moises, tama ba? Hindi pa natagpuan ang libingan ni Moises, di ba? Ganon din naman siguro na pupunta ang mga tao sa libingan ni Moises kaysa isipin kung ano ang laman nito, hindi ba? Sa parehong paraan. Kaya naman mga kapatid, ang higit na mahalaga sa mga sandaling ito ay ang tunay na diwa ng kaban ng tipan. Iyan ay si Hesukristo. Isama natin siya sa altar. Tigilan na natin ang paghahanap, ang pagsubok na maghanap. Ibig kong sabihin, magandang subukang hanapin ang kaban ng tipan. Ngunit, mas mahalaga, di ba? Kung gusto mong gawin yan, ipagpatuloy mo lang. Maganda ito sa arkeolohiya. Pero mas mahalaga, dapat ay mayroon tayong kaban ng tipan. Hindi ba? Si Hesukristo ay tayo, hindi ba? Si Hesukristo, sa kabanal-banalang lugar, sa pinakasentrong lugar sa ating buhay, sa ating puso, at sa ating espiritual na templo. Amen. Lubos ko pong pinupuri ang bagay na iyan. Dalangin ko na ang kaban ng tipan, si Hesukristo, ay manahan at manapili sa kabanal-banalang lugar sa iyong buhay at maging sa iyong katawan. Amen.